Kumusta gmayang adlang Huwebes kanatong tanan? Sa makaw sa pa, welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. March 26, 2026. Like suwatan po na sa mga ito paghatag pagtagadan this time ang atong letter sender. O sa nagngalan o Stephanie. Bueno, standby Stephanie alang sa mga suwat. Of course, bro, to us by Nance Herbal Capsule. O gani ama nakagamit na sa atong Nance product. Marites Lawas, taga Bagong Taas, Valencia, City Bukidnon. Salamat sa Nance Capsules o Yoed kay tungod aning mga tambala. Sa tambalan gyud ako ipambati sa kalawasan dili nako bation og kapoy kay ako adyod tanan trabaho sa balay mauna jud ni akong gihimo og maintenance sa akong kagulingon. Daghan salamat og God bless Ma'am Arlene. Lorilyn de ako nagpuyo sa Porokjis, Poblacion, Valencia City. Ako naay gibati sa akong pusoon permintira magsakit. Tukal ganito ko aning Servicare na ulian gyud ko og ni hapsay akong paminaw. Labi na gyud nga akong kutis murag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa Servicare. Dugay na kay ko naggamit anak ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian gyud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat. Marlene Rubio, nagpuyo sa Himalalod, Negros Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nance Corn Coffee. Ang akong kasinatian ate is butid ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week gyud ang usa ko makabawas ate nya. Sakit kayo nga akong panglawas, kapoy, kanang pirmi ko sa puton kay tungod kanang bugat jud ka akong paminaw. Unya sa katong naggamit na ko sa inyong product, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas, dili na katong bugat siya. Kuman kanang hayahay kayo akong paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family. O syempre, tama na lang yun, March 31, 2026. Ang atong buy one take one sa atong Remind Capsule Tibok, Visayas and Mindanao. Pahimosli ang kahigayunan kay makabay one take one ka na, maka-appeal ka pa sa atong Nance Million Bonanza Weekly Draw. Simple lang ang buhaton sa inyong pagpalit sa atong Nance products, kuha ang code. I-send sa atong Sincerely Ate Arlene Facebook page. Akip ang pangalan, address, cellphone number o kasinatian sa product nga inyong gigamit. Basin ka mo ang swerteng mananaog. 25,000 pesos, isa sa Visayas, and 25,000 pesos, isa sa Mindanao. Kung dili mo makasend sa atong Facebook page, pwede sad sa ato ang cellphone number 0917-159-5812. Mas mong standby, Stephanie. Alang sa imong suwat, tini siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Dear Ate Arlene, naipangutana, nagsigig balik-balik sa kunahuna ate. Unsa man gyud ang tinuod nga gugma. Ang gugbaba nga puno sa kalipay pero puno usab sa kasakit.
o ang gugma nga nahabili na lang human sa tanang nawala. Tawag lamang ko sa pangalang Stephanie. 28 anyos na ko ate. Nanimuyo diri sa Negros Oriental. Nagsugod ang tanan sa usa ka nindot nga love story. Dugay na ko nakaila kang Derek. Sikat siya sa among lugar, labi na sa mga kababaihan ug mga gays ate. Usa siya ka basketball player. Sikat, gwapo, taas og nindot og pamarog. Naka-admire ko sa iya, apan tago lang ate. Dili ko showy sama sa ubang kababayan nga nakagusto niya. Grabe makasyagit, grabe mo cheer. Alang ka na ako normal lang ang akong gibati tungod kay bisan mga lalaki na ka-admire man sa iyang dinulaan. Maayo kini modula ate, kumbaga sharpshooter. Busa kasagara sa mga liga sa among barangay, ilang team ang modaog. Wa ko nasayod nga nagka-target lock nako sa iyang dughan ate. Naningkamot siya nga mag-ilami og pinaagi sa iyang ka-teammate nga nakaila nako, gi-introduce me sa usag-usa. Nagsugod sa chat-chat, usahay sa tawag. Sa simpleng pangumusta. Pangutana kung nagkaon na ba ko, kung unsang akong gibuhat, kung okay ra ba kuno ko. Mga pangutana nga makahilis sa kasing-kasing. Makakilig sa panumduman. Tapos, usahay ga-date me. Mangaon sa fast food ug mag-joyride sakay sa iyang motorsiklo. Ati R, nagkahigugmaay kami. Di na ako balimtan nga sobra ang kalipay. Ngayang gibati na tigayon na sa diyang gidawat ko iyang gugma. Dili mamiga kita matag adlaw kay lagi pariha ming estudyante. Busy may pariho sa among pagtuon. Apan, ginabawi namo kung magkita mi ate. Sa matag magkita mi, mas midako ang ako pagbati. Sobra ka caring, sweet ug permi na akan ako. Si Derek. Gidala ko niya sa lain-laing lugar. Gipaila-ila sa iyang mga amigo. Gipakita ang importante ko niya. Ingon siya, seryoso ko na siya kanako og tinuuray ang iyang gugma. Mga pulo nga makatuog gid ka ate kay iya man kong ginapakita. Apan usad siya ka conman ate. Iya lang kong gipatuo para makuha ang akong pagsalig. Wa ko'y clue nga baka kundi siya. Nagpakarog ingnon lang. Puno man sa kalipay ng among relasyon apan ang kalipay dali ra di kaayo. Nga napulihan o kasakit ate. Usa ka adlaw na balaka ko. Lain akong gibati og nag-morning sickness ko ate. Nasayod ko nga dili lang kini simpleng kabuhi. Naan ako'y panagap nga mabdos ko. Nag-home pregnancy test ko og wa gid ko masayop. Buntis ko. Gikulbaan ko ate, dili na ko masabot ang akong gibati. Nabalaka ko nga nahadlok sa akong sitwasyon. Nabalaka ko kung unsay mamahimong reaction ni Derek. Og nahadlok ko kung dili ko niya panindigan mag-unsa na lamang ko. Nahadlok ko sa kummga ginikanan, nagkurog ang ako mga kamot. Samtang gasulti ko kang Derek, nga buntis ko. Ate, sa una nahilom siya. Nakita usab nako ang kabalaka sa iyang panagway. Nangutana siya nako kung sure na bakuno ko. Mitango ko ate. Higo lamang siya ng hupaw. Wa man lang ganit niya gitubag ang ako pangutana kung unsay among buhaton. Gingnan ko niya nga maghuna-huna ako na siya. Kay bisan siya, dili pa ready sa maong panghitabo. Apan sukad ate napansin nako nga hinahinay na siyang nagpalayo nako. Sa sinugdanan hinahinay lang. Wala kaya siya nagparamdam. Busy lang daw siya sa practice, sa dula. Sa iyang pag-eskwela, mas may grabe kuno ka busy.
Hangtod sa kaadlaw, wa na'y tawag, wa na'y text. Murag kalit lang nga, nawala ang murag bula ate. Giadtuan ako siya sa ilang balay para istudyahon. Na ako'y nakita nga babae, nagtuo ko nga iyang manghod. Siya akong atubang, gipangutanan ako siya kung asa si Derek. Nakita na ako sa iyang mga mata ang lahi nga reaction ate. Iya ko gipangutanan kung kinsa ko. Mitubag ko nga girlfriend ni Derek. Nakita na ko nga nakurat siya ate. Apan mas nakurat ko sa diyang nagpaila siya nga ka-live-in de siya ni Derek. Mura ko kandila nga hinay-hinay nga natunaw ate. Dili ko makatuo sa akong nadunggan. Pagkataod-taod miabot si Derek. Pagkakita niya sa amo, murag kabalikon siya sa agi. Gitawag siya sa babae o gipa-confirm kung tinuod ba nga siya ang amahan sa kong gisabak. Wa siya nakatubag ate. Nakita na ko ang kasuko sa dagway sa babae nga murag gusto siyang kaunon ate. Misulod ang babae sa sulod o gidali-dali kining gisundan ni Derek. Iya kong giignan nga mag-istorya rami. Murag nabungkag sa kasubo ang akong dughan ate. Nadungog na ako ang ilang away sa sulod. Milakaw ko nga wa sa hunahuna. Wa ko nasayod. Kung giunsan ako pagpauli sa amo. Nagkulong ko sa akong kwarto nga naghilaka og ayo ate. Dinhin ako gisulti sa akong ginikanan. Nga buntis ko. Nakita na ako ang kasuko sa ilang mga mata. Apan mas may patigbabaw ilahang kaluoy nga rikan ako. Sa dihang hubag kay ako mata sa paghinilak ate. Tuod man, sa pila ka adlaw napakita ka nako si Derek. Ako siyang gipangutana kung nga nung iya kining nabuhat nga rikan ako. Nangayo siyang pasaylo ate. Matod niya, wa pa kuno siya kabaw sa iyang buhaton. Apan misaad siya nako nga dili ko niya pasagdan. Kato mga pulo nga ate murag hangin nga milabay lang. Kay sukad ni adto, iya naman ka-live-in ang moatubang nako. Dili na kuno nako hilabtan sa Derek o gignan ko niya nga wala ako'y malauman nga sustento ug suporta gikan kang Derek. Kay wa kini trabaho. Ate, siya pagani ko no ang gabuhi ni ini. Matod ko sa kong kaugalingon. Wa ako'y maasahan kang Derek. Apan usa lang akong gihandom ate nga unta na siya sa kong pagpanganak. Apan wa kini mahitabo. Why Derek nga napakita? Why Derek nga may comfort ka nako? Sa akong gibati na tigayuna. Way amahan sa kong anak excited nga mokarga kaniya sa braso. Bisan dili na lang sa financial. Maskin sa emotional nga paagi na lamang unta. Ang ako makuha gikan kaniya. Apan way ni unong kanako kung dili ang akong pamilya ate. Tuod man pila ramay sugilanon. Nang labay pa ang mga bulan. 5 ka bulan ang milabay sa diyang nagdesisyon ko. Ang kinahanglan ko manarbaho sa syudad para ako masustentuhan ang mga panginahanglanon sa akong anak ate. Abi mo, akong giantos nga nagkalagyo mi sa akong anak. Giantos na ko ang tumang kamingaw. Pila ra may sugilanon. Paspas kami labay ang mga tuig, tulo na katuig ang bata. Ako kinigikuha sa ilahang mama o papa, gidala na ako sa syudad kung asa ko nagtrabaho. Na ako'y suod nga higala ate. Nakaw na ako sa trabaho, siya ang may propose nga mobantay sa bata. Gituyo na ako, nga kuhaon ang akong anak, kay gusto na ako kini makauban sa matag adlaw. Gusto kong mamawi sa mga panahon nga wala ko siya makauban. Apan lahi ang plano sa kahitasan ate. O sa kaadlaw na hitabo ang pinakasakit nga panghitabo sa akong kinabuhi. Wa na bantayan sa akong amiga nga nakagawas ang akong anak sa ilang balay. Nakaabot kini sa dalan hinungdan nga naligsan kini og sakinan.
Murag nahugno akong kalibutan. Pag-abot na ko sa ospital, wa na kinabuhi ang akong anak. Nabati na ako nga gikapoy na ang akong lawas, ate. Sa mga kasakit, gikuptan kong akong anak. Igor akong nangayog sorry kaniya nga nabian-biyaan ako siya. Wa na ko masayod kung unsaong panako pagpadayon sa akong kinabuhi. Murag nawala ka na ako ang tanan. Murag mihunong sa pagtuyok ang akong kalibutan. Sa hospital gibuhos na ako ang tanan na akong kasakit. Mihagulhol ko sa paghilak. Walay puas. Ang ako pagpangay pasaylo sa akong anak, ate. Wa ako magdahom. Doon ay kalit ni hawid sa akong abaga. Sa tanang tao nga wa na ako gihandom nga mo comfort na ako. Si Derek ang miabot. Uban niyang usa ka igsuon. Wa ko kabaw kung unsay akong bation, kasuko ba, kasakit o kalagot. Apas na diyan nakita na ko siya. Misamot nga nagdilaab ang akong kasuko. Gipanglabay na ko iyang mga dalang gatas, mga dulaan na kayag sa salog. Nga siya pasaylo, ate. Wa ko na siya mahibaw. Ngawa ng among anak. Dugay na ko na siyang gustong muduol na ako apan nahadlok siya. Kapila na ko siya mi-attempt apan napatigbabaw ang iyang kahadlok. O kung kanusa nga nakabato na siya lakas ng loob, ate, mao hinuon ko no ang pagkawala sa mong anak. Wa ko na siya nasayod kung unsa pa ang iyang buhaton. Siya ang akong gibasol sa tanan. Kapila na ko siya giabog. Apan wa siya milakaw sa akong kiliran. Gani siya nag-atiman para mapahimutang ang among anak. Nakagraduate na si Derek, ate, og naanay saktong trabaho. Kung kanus ang andam na siya para namo, nahitabo hinuon ang pagkawala sa among anak. Gidawat niya ang mga sakit nga istorya gikan nako og sa akong ginikanan. Wa siya mibiya. Sa matag higayon nga mohilo ko, naa siya sa akong kiliran, hilom lang. Nag-antos usab. Human nga nahatod sa katapusang pahulayanan ng among anak. Pila ka bulan nga wa gid ko sa akong kaugalingon. Nahigayon na wa ko biyain ni Derek. Bisan kapila na nako siya gibugaw sa among balay. Hangtod karon padayon gihapon siyang nangamuyo ka nako. Nga ako siya mapasaylo. Misaad. Nabuhaton niya ang tanan. Para mabalik ang among dati. Na pagminahalay sa usag-usa. Nasayra na ako, ate, nga nagbulag na di siya ug ang iyang ka-live-in. Dili ko na kini makaanak. Gusto ko na niya mubuog pamilya uban ka nako. Mubawi ko na siya, ate. Apa naglibog ko, ate R. Angayan ko pa ba siyang higugmaon? O kataga nag-chance? Palihog. Tambagi ko ninyo. Sincerely yours, Stephanie. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Si Alicia O. Kasurog, napalit na ko nga Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, maintain na gud namo ni kayo kanang dili ka makatulog og maayo sa kagabion, pag moinom ka, maayo na ang imong katulogon. Maintain ra gud gihapon namo ang mga product ninyo kay maayo man sila. Manilin Madera, tagpalit ko og Nance Liniment Oil. Ang Nance Liniment Oil, lami akong tulog. Nya kana akong gimintin, ma'am, nga hapas na
akong usawang anak. Kami among tulog magabi nya mawa among panuhot. Salamat kayo sa Nance product nga naayo mi sa among gibati nya kay Ate Arlene ug kang Doc Jan nga siko paminawan nila sa radyo. Divine Faith Redondo Sonoria. Magpuyo ko sa Purok 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay Cervicare. Sa wapa ko nag-inom. So ako ba ito menstruation? Siguro sakit akong kusun baway. Klaro ba ito akong dugo. Pag tumar na ako anak kay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Dako akong pasalamat sa Cervicare o sa Nance Product. Daghang salamat kanimo Stephanie sa imo papadang atimo suwatan pa ning atong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Ay, kung kanus nga wa na ilang anak, aya pa ni balik ang lalaki nga mao'y nagpasakit niya. Okay. Atong sulbaron, atong himay-himayon ang problema ni Stephanie. Of course, kauban na to, DJ Nova Abaniel. Yes, maayong adlaw Ate Arlene Cap Juno sa tanang mga gapaminaw silang tag sa karadyo sa mga gatanaw sa atong live. Ayan. Of course, ang atong URP professor nga murag luya ang paminaw. Kap Yes, Junjun. masurting adlaw DJ Nova and Ate Arlene. DJ Nobs, ikaw ang nasa sitwasyon ni Stephanie. Kana bang gibiyaan na ka kay na siya gililong di ay nga ka-live-in. Apan karon nagbulag na gusto makigbalik kaniya. Ikaw ang nasa sitwasyon ni Stephanie. Isa ra gid akong kuan ka ganina ma'am no. Human ako na human pag basa sa istorya ma'am ba. Ang ako yung na question is para asa pod. Para for Para what? asa pod nga ihapang dawat or nganong nibalik pa ang lalaki kay di ba ang rason nga nagbulag sila kay di makaanak tong ihang ka live-in. So unsa lugar iyang kuano mo ra yan Intention. tumong. So murag insulto kaayo nga nibalik si Derek. Derek ba tong ug ko masayop. Derek. Si Derek nga human nga wala na ilang anak, namatay na, aya pa siya nibalik niya. Wala gi sense para nako wala na bili nga mobalik pa siya sa ginabuhi ni Stephanie. Kay unang-una sa panahon nga gikinahanglan siya ni Stephanie or bisan pa sa kanang pagsugod pa lang silang relasyon, bakak na dayto kay nade siya ka live in giilad ra siya no in the first place ni Derek. So sunod na naburos gipasagdaan wala gisustentuhan. Okay ron tatog ka nang iyang Muna gisustentuhan. siya sagad gagakahitabo, DJ Nobs. Kana bitang batanon pa, Yes. estudyante pa, naguyab-uyab na doon na panghitabo nga para sa mga mag-iayon Yes. lang. Pagkabuntis, dili pa they ready. Kani mga babae nga mga humok og ilong. Yes. O kani mga lalaki nga naa na untay ka pares pero di mo balibad og babae. Mao na Mao na siya diha. Mo ni mga resulta no do dili sad tama ka blame kang Stephanie kay gikuan magyud siya nag-effort ba Gi-court, si effort ba si Derek gid sa pagpanguyab gikuan gyud siya so yun lang wala lang niya giimbestigahan daan mo nang giningon nga ilahon sa gyud nang mga panguyab sa inyo BI daan girls. background investigation. Yes. Kay base niya ka ng mga nanguyab sa inyo hadiya nana di ay mga kaipon. So delikado kaayo. So Correct. balik ta again no para nako si Stephanie di na kinahanglan niya ipasulod pag usab si Derek siyang kinabuhi kay mahimo ra mang reminder Pero- si Derek sa iyang kasakit. Correct. Pero ni uno gid si Derek niya ha, hangtod nga medyo naka-recover siya, wag gid siya biyai. Mura mag willing gid si Derek nga. Murag para na ko bumawi. ma'am kay out of guilt na niya gibuhat. Kay na-guilty siya kay sa panahon nga kuan nabuntis, wala niya panindigan niya. Karon nga namatay murag ira na gibuhat out of guilt. Kay murag di kaya siyang konsensya nga kanabitaw gibiyaan niya si Stephanie namatay lang anak. Murag mura na para sa akong ingana nako pag-interpret ang iyang pag-unong ka Stephanie sa panahon nga nawala ilang anak. So, meaning dili na ka mag-iuli. Ako dili nako kay unang-una na makak namgud siya sa sugod pa lang. So murag lisod kaayo ibalik na ang pagsalig sa tao nga nangilad sa imuha. Move on na lang siya. Move forward na lang. Okay. Of course, Cap Junjun Diasis, ang atong URP professor, atong tanaw niyang Yes, expertise. ate. Din tapita. Sa ako paghimay-himay ni ining problema ni Stephanie, nakita gyud ako. Ako gibansay-bansay gyud mismo, Stephanie ba. Nakita gyud ako nga tagaan gyud magtsan si Derek. Kaya nga naman. Ayaw pagdalay-dalig igna nga buhi din si Derek. Tagaig dyan si Derek kay imagine sa kadaghan kayo nga sa kadugay nga panahon nakita ni
diri kay ikaw gud ay ang iyang gihigugma. Unya kay wa naman lang anak. Unya. Iba, kung- Part daya siya sa pagkawa. Yes. Kumuto na naon no. Aksidente man tuod to. Di man to Yes. intention. Wa may labot sa direct sa kamatayon pero ngalan nga ingi pasagdan. Wa Yes. dato namatay kung naisaktong suporta kay Suporta. kaniya. Tinuod. Daghan man gud kayo kag i-consider nganong makiguli ka kang Derek. Una, kung magdayon mo ni Derek, malipay ang namatay ninyong anak. Aha? Siyempre makita, I-consider nimo ang namatay na. siyempre makita sa inyong anak nga, uy, happy man dahil si papagmama. Oh. Kadua, malipay ang namatay nimong anak Di nga kami na si Di ba Kaboy. ka magkondinar iyang anak nga ano? Ayaw pa man kanibalik nga wa na ko. malipay ang inyong anak nga makita ang iyang igsuon pohon. Basig mo bangon Isa sa si pa? Kara tanong mo. Isa pa, Estefane, tested naman goods nga match kayo mong Derek. Man gani, nakahimo mo nanganak na yun ka, naburos na yun kapag uban yun ni Nada ni Derek. match day. Ayun ang pagitaglain. Tested naman kayo, kagibiyaan ni Derek tong nakasa ka goal. Katong panahon nga wala kabarog si Derek, kay immature pa man kayo to siya. Di pa sa kabarog siya yung kagulo. Yung klaro man kayo to. Immature siya. Samot pa si Stephanie, bata pa mo po si Stephanie Yes, atong pero time. sa pagkakaroon kay mature na, man gani nakita to, ikaw man gani mismo nag-ingon ni Stephanie, nga stable na siya, na siya trabaho, andam na siya. Unsa man may mong gipangita sa usa ka lalaki. Nga si Derek, di mo ginabatintal og lain kay human naman sa natintal. Nagbalik gyapon sa imuha. Diri gini magansi ang mga babae mamba nga example mga batanon pa ba niya naburos or nakaburos. Ang lalaki murag kung maka-escape sa ingana nga sitwasyon immature pa man good niya. Ang babae walay choice, immature man pud ang babae pero Pareho wala ba siya sila choice. immature? Pareho ra sila. So ingana ka kung ano ingana na ka unfair nga situation para sa babae nga mapugos pagka mature niya ang lalaki okay ra lugar or manang mahimong excuse ba nga nabiyaan ta ka ato sa una kay immature pa man good ko. How about ang babae nga labaw pong immature pero nagpaka-mature tungod Pero, sa responsibilidad. Sabi sa nasa nga aspeto bitaw, babae bigid ang lugi. Tinuod. Kay was mabuntis, ikaw amo anak, ikaw amo ning Yes. kamot nga mabuhi. Kay ang lalaki, og naagwala, ikaw mapugos man jud ka, Yes. isod pod. Dili oy. Sa ano pagkabalong sa mga lalaki, nga kami gyud ang tinuod nga amahan ni ana inyong gisapak. O, nasad ka. Nga kamura may nakabalog yun, ug kinsa. O, magdala pag... Nganong maingon mo mga alkansi mo nga ginansyado man kayo mo sa bisa ka nga puntok. Nagdala pa ka siya mga diaper o mga dulaan kung dili siya ang amahan sa Oo. bata. Mo gani nagpamatuod to nga naigugma gid sa kag Stephanie. Pero murag bati kay ang rason ma'am nga kana Ang time lang ang Ang timing sa iyang timing pag-abot. lang sa pag-abot niya. Kay nagdala siya mga kuan, wala na ang Wala na bata. Kay kung buhi pa to ang bata, tanaw na ko wala na may dagang istoryahan. grabe kalagot na nga na ma'am no nga patay na ang bata niya nakita Tagay mo chance madalag Stephanie. Tagay chance nga makabawi po ng tao kay wala may perpekto Asa man na tao nito ni ining panahon na kalibutan. kinahanglan siya, di ba? Yes, mo magidunta na. Kana sa sugod mo gini pinaka-importante gidunta nga muunong ka sa tao ba nga nanginahanglan sa imuha niya. Kato gidagana nimo niya karon nga okay na siya, karon nga kuan ay pa kanibalik para asa. Saka mo gani na Ate Arlene kung atong subayon sa kasulatan. Karaang kasulatan. Sige. Saman. Naka-inumdum mo sa istorya ni Gomer. Gomer. Gomer, katong babae nga makasasala. Aha. Kapila ka bisis gipasaylo sa lalaki. Aha. Karon nga panahon kana ra ang sala sa lalaki sa babae nga gamay ra kayo nya nahigugma mo gining lalaki dinyo pasaylo. Pero sa karaang kasulatan, kanang mo istorya ni Gomer kung giunsa pagpasaylo sa lalaki. So dahil usa ka na si Gomer gani. Usa ka babae nga makasasala. Usa na sa kababae nga makasasala, ang trabaho kanang gabaligya si dungog. Okay. No? Okay. Prostitute. Prostitute, yeah. Okay. Gipakaslan sa usa ka lalaki. Aha. Oh. Gipakaslan Siya. Gitagaag pangalan. Gitagaag pangalan, Kumbaga, gibalayan siya, butang pamilya, pamilya gid sila. Nakaanak sila. Okay. After all, nga Gihatag ang pangalan, hatag ang tanan niyang kinahanglan, hamukaway nga panginabuhi, disente nga panginabuhi. Aha. Disente nga pamuyo, disente nga pangabuhi. Nagbuhay ray na. Okay. Pero kini si Gomer, usa ka babae ni balik yapon og pakasala. Nagbalik ka pagka-prosti? Nagbalik yapon pagka-prosti. Prostitution. Asa na dapit? Sa Pagbalik- Bible na or karaang napta? Usa man na? O nana sa kasulatan, kagaling ka mo, dili na mo gabasa-basa banggod. Sorry. Ang mga retired playboy, kuan kayo na siya. Okay, dayon. Nagbalik siya sa Prostitute. pagka So gabulag sila. prostitute. Okay. Normal, gibiyaan niya yung pamilya, gibiyaan niya yung bana, gibiyaan niya yung mga anak, nagbalik pagka-prostitute. Pagbalik Okay. niya as prostitute, Aha. naibalaan na lang sa iyang bana, nga gisubasta na dahil siya gibaligya. Oh,
Ibaligya. Gibaligya na siya. Gibaligya na siya sa kuan dito. Oh, sa mga- Looy na kayo siya. Kada adlaw lugar lahi-lahi kagamit niya. Pagkabalo sa iyang bana, gibaligya ang tanang kaptangan sa iyang bana. Gilukat siya. Gilukat siya. Okay. Ang punto nako. Nabisa sa iyang gibuhat, gilukat siya siyang Gilukat bana. niya Kay po lalo siya, yung bana oo. niya. Kay ingana mi nga mga lalaki, no? Dili mi kita na sa Pasko na higug mami, bisag unsa ka pa. Nade siya sa Book of Hosea. Akong gi-search diri si Gomer in the Bible. Book of Hosea is the woman mentioned in the Old Diskupyado Testament. pa ka sa akong Ako lagi klaro, Kap. Okay, sige, go. Diskupyado pa ka Hosea sa 1:2-3. Okay, as a woman of, harlotry, unfaithful. Oh, di ba? Diskupyado ka. Ingana may mga Kami mo ko dito sa URP, di Genova, wala mi na buhat lain dito, magbasa ramig kuan. mao ba ka? Oo. Asa rin ba ito Okay. na? Akong gi-research diri mo din na siya Ang ay Hosea 1:2-3. Okay. Stephanie, nganong gimension ako nimo na kay namay pagbago ang tanan. Nya kami nga mga lalaki willing mi i-sacrifice ang tanan para lang mapasaylo ang usa ka babae karon kini ang imong kinsaning imong Si Derek. kagamay ana nga problema. Palong kanobs gamitan na Dili na nimo Watay matagag may chance. Nga si Gubir gani gitagag chance na nga mga lalaki. Okay, nana gidi ay. Pagpapalandungi mayo Stephanie, ang wala ta ka ginaingon niya automatic no imong sugton dayon si Derek, imo dayong inon niya sige pagminyo ta. Tagay ako lang yun, imo tagay lag chance Karon ang pa na tao. ako na-prove, Novs. Sa Hosea 1:2-3, nga ang mga babae di sa unang panahon malimbongon na. So di ka matingala karon nga ang babae manglimbong gyud. Ang ako ra pod gusto ipakuan kang balo kang Stephanie. Nga kami nga mga lalaki makapasaylo gani bisag ingana ka. Sa pasayloon. O pasaylo apod ni si kuan kay di man na niya tinuyo nga namatay inyong anak. Si Derek. Pero Tagay tinuyo chance. niya nga namiya siya. Gibiyaan nig tuyo. Oh, wa siya Nana ta nanindigan. diya. Pero na may pagbago ang tanan. Wala may perpekto nga lalaki. Wala may perpekto nagbago nga tao. bagid ka ha. Kaya ang rason man gud ni kuan Mamba ni Derek nga nagbulag sila to yung kalipin kay di makaanak. Munang Correct. nibalik siya kan Stephanie. Grabe ka red flag nga. Gani. Ibiyaan niya yung kalipin para mo ba kay di makaanak munang nibalik That's siya kan why. Stephanie. Mao ka ni Pangit Stephanie. kay nga rason. Ayaw, wala ta kagihangyo nga balikan diretso nimo insigida si Derek. Pero tagayag sansa nga i-prove niya sa imuha ang iyang pagkamatinud-anon diya sa imuha. Okay. Balik taman lamang sa Pikas Lawak standby. Balik si Jason Tan. Kung makabiyahe niya, magdiretso ko yung nakalipong-lipong, katumba ko, naagim ako stroke na. Nanay ko na stroke man, isang utot na stroke man. Hindi, intagaan niya ko sila biyahe ko. Itong time nga nanay ko, inambala niya ako, magbakala ko siyang dance. Kag-iwait, try ko na inom-inom ko to, nagdakatin siya, radyo ng zero. Ito mabili kupra-kupra. Isang tanto tuloy-tuloy na ako inom. Nagano namin na akong biyahe, direksyon na akong biyahe. Wala lang ako nagkakalipong-lipong, bawid-hawid ko daw, matumbag ko. Kaloy sino, mas salamat ilaw sa akong nans kag-inuwid nga product namin. Ang ginaya nga resulta, bulig sa lawas ng tao. Salamat din sa may arang nga product na mo na gamot ko. Salamat din. Hindi ko uyat po sa mga matumba ko, pulbaan ko. Hindi matumba ka grabe lihim sa ulo ko. Kaya mo ito nung dinungos na, wala na ko ba? Kaya biyahe na ko siya na noon. Ano nga product na ito, sir, ang ginamit? Yuhit kag Nans. Nans kag Yuhit. Sulong tanan. Bro, gawakal yapon si Nan. Ang nanay ko pito. Mayara nga makaplas, may isang mata. Mula ko pito sa Yuhit, apat niya nga hindi ginawa. Dalaw, maubusan naman to isa da. May kape pa siya, Make up gapakape ko, isa pa ka Nans coffee. Adlaw ginamon. Ako 3 times a day ko mag-inom siya. Ipito. Ano ginainom mo 3 times a day? Ang ginainom ko, Yuhit at saka Nans partner na siya. Amigin siya. 3 times a day? Oo. 3 times a day. Ang ako niya yung mga resita nga bulong, hindi ko na nainom. Muna lang to ako yung sa... Oo. Idugay na, abi ko yung dinas. Ikaw, uman, ang pinabaklang ko lang sa ito, kabiyahe ko. Nagpasalamat ko sa product na nangayaman. May ara sila nga rapol-rapol. Thank you God kay napilian yun ako. Thank you sa kay Ma'am Arlene. Okay, basta salamat din Ma'am. Maayong adlaw mga kanans. Andam na ba mo? Kay nagsugod na gyud ang atong Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Raffle Draw. Mas exciting, mas daghan entries, mas daghan og chance nga makadaog.
Apil na sa Nas Milyon Bonanza Season 7 Weekly Draw. Unsaon pag-apil para sa atong mga produkto nga Nan Super Plus, U-Aid, Cervicare, Megaman Capsule, Remind Capsule ug Dawasi. Ang product code makita sa likod sa blister pack. 1 blister pack with code equals to 1 entry. Para sa Nans Coffee and Remind Choco Mix Junior, ang code makita sa ilalom sa box. 1 box with code equals to 1 entry. Para sa Megaman Gold Coffee, ang code makita sa matag sachet. 1 sachet with code equals to 1 entry. Para sa Nans Liniment o eye drops, makita ang code kilid sa botilya. 1 bottle with code equals 1 entry. Unsaon pag-send sa entry? Sa mga smartphone or touchscreen users, i-PM o i-send sa Messenger sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture sa product code ug i-apil ang mga musunod. Product code, full name, address, cellphone number ug kasinatian o testimony o experience sa produkto. Alang sa mga keypad users, i-text ang product code ug detalye sa 0917-159-5812. I-apil gihapon ang product code, full name, address, cellphone number ug kasinatian. Mas daghan kag gipalit, mas daghan kag entries, mas dako ang chance nga makadaog. Ayaw na paglangan, basing ikaw na ang sunod nga makadaog sa atong weekly draw. Apil na karon sa Nans Milyon Bonanza Season 7. Bueno, balitapan syempre ato sa timbayaon ng atong mga Facebook and YouTube viewers. From Ana Marie Ideliantes, hello sa inyong tulo, Ate Arlene, Ate Nova ug Cap June. Watching pa-shout out po diri sa barangay Maniak, Gihongan City. From Kim Medrano II, maayong hapon ate. Shout out to Medrano family and Denar family, Polescas family, Bayawan family from Gibao, Bukidnon. Thank you. Ate Arlene, shout out Pilandas family of Barangay Talisa, Hingog City, Misamis Oriental. Cap June, kung naaman Olympics sa paghatag og tambag sa gugma, gold medal jud ka permi kay mapagmahal man ka from Romel Canoy of Kabadbaran. Grabe sa gold medal. Na nag-gold medalist na ni. Mayo adlaw Ate Arlene sa inyong tanan, Mary Joy Permano ni from Qatar, Abu Nakla. Taga Don Carlos, Bukidnon de Amy. Mauswagon greet lang ko sa akong mga pamilya, sa akong palanggang bana Rick Permano o sa akong upat ka mga anak Ray Ray, Tonton, Soy Soy ug Cedric o kay Auntie Inday ug sa iyahang pamilya Kolkari, Ati Badat ug Chichi Paking, Luis Moray ug sa tanan nga mga bata nga akong pag-umangkon, miss you all. Ayan. From Eliza Singson, hi Ate Arlene, watching from Coronadal, South Cotabato. Pag-greet ko sa akong parents ug sa Singson family. Salamat ate. Pero medyo ko maminaw ninyo akong radio gikan kadlawon hangtod kadlawon walay hunong from Romanita Sulod. Shout out ate sa Basarte family sa Bae City, Negros Oriental. Pero may binagatan-aw sa live ninyo from Jerome Basarte. Ate Arlene, dugay na ko kapaminaw sa imong program. Ako si Neri Melihor from Bangalore, South Cotabato. Shout out to Daisy Pabilona, listening and watching from San Carlos City, Negros Occidental. Hi Ma'am Arlene, kita nagid ko nimo, kagwapa nimo oy. Nindot kay kagtingog from Lynn sa Lourdes Visto. Cap June, gakadugay na kong tinanaw sa live, gakagwapo na ka sa akong pananaw. Lahirag yun, basta kabalo mo pakatawa from Rhea Salisi. Ayan. From Welski Biato, maayong hapon Ate Arlene, shout out sa akong bana nga si Given. Thanks. Ate, Given. Hi, shout out to Mary June Dizon Lapina, listening live from Yaray, Dangkagan. Ngayong adlaw, Ma'am Arlene, shout out ko sa Dimapes family, diri sa Nangka, Consolacion, Cebu. Naminaw mi sa imong program. Daghang salamat from Helen Dimapes. Mayong adlaw, Ate Arlene, Ate Nova, and Cap June, pa-shout out to Michelle Ayaw Liwantang, watching from Malita, Davao Occidental. Hi to Nelia Edusma, watching from Oroqueta City, Misamis Occidental. Og edo pa, Ate Arlene, DJ Nova, Cap June. Lingaw, gyud ko kada adlaw, sige paminaw ninyo kay paborito kayo nako mo from Esther Diaz. Ayan. Okay, DJ Nobs, umusay imong final nga ikatambag kang Stephanie.
Again, para kanako, Stephanie, wala nagibili pa nga imo siyang dawaton sa imong kinabuhi. Kay murag kung ako ang nasa imong sitwasyon, si Derek mahimong reminder sa imong kasakit, no? Kasakit sa pag-ilad niya sa imuha, ikaduha pa kasakit sa pagbiya niya sa imuha, wala kaniya sustento or wala kaniya panindigi. Ang kana bitong kasakit nga namatay ang inyong anak. So, lisod kayo nga ipasulo nimo siya balik sa imong kinabuhi kay mas dili ka maka-move on sa mga kasakit nga imong naagian. So mas deserve nimo nga mag-move forward nga di nimo siya i-appeal kay kana iya habitang namo gyud mga butang nga tuod man pwede natong mahayan, no? Pero dili tanang butang nga atong gimahayan kay mahatagan tag tsansa nga atong mabawi. May mga butang nga di nato mabawi and para nako Stephanie kanang gibuhat ni Derek sa imuha di lamang gud isa ang iyahang nabuhat nga sala, daghan mo siya nabuhat nga aside sa pagpangilad, gibiyaan ka and all. So para nako dili niya deserve nga tagaan pa nimog second chance. Sayod man ta ning kaniligin linya nga tao man ta masayop. Ana pero para nako Di man ta perfecto. Di man ta perfecto pero para nako no kita tao ra pud ta natay limitasyon na pud ta kana deserve na to ba nga kana bitang protektahan ang atong kaugalingon nga di na ta masakitan pag-usab. Sa kanunay kini inyong DJ Nova de Marites ang Marinang Bayan. And of course, ato URP Professor Kap Junjun, imong final para kang Stephanie. Yes, Stephanie, para nako tagaan mo chance si Derek, no? Nagbahay naman ng tao. Na-prove naman niya nga man gani giunungan man kaniya atong panahon nga ikaw nagkagool. Tagay gigayon nga tabangan ka ni Derek para mahupay ang mga kasakit. Kay pareha naman mo na sakitan. Kaya anak ng gyapon to ni Derek ang nawala. Tagay chance ang tao nga makabawi sa mga kokolangon niya diha sa imuha. Ang tanan masipyat man gyud. Wala may perpekto nga tao. Sipiat game baka o pagtiil. Sipyat gani ang at least Stephanie kini si Derek humana pagkabinugoy. Karon Kaha. na gina. Kung retired playboy naman na si Derek, mas lami higugmaon kining retired playboy kay Street 1. Diri na gyud matital. Ay shout out kang Lovely Maricar og sa tanan pa nga message sa akong messenger. Sorry girls, dili ni ko ka-reply kay galikay ang retired playboy. Lovely Maricar. Nagana oy. Sorry kayo sa tanan nga nag-PM sa ako ang gusto makikita. Sorry, di na gid pwede kay. Nagi matan-awan nga cellphone ani unya. Tama na lang kita sa kaning ingani na. Pero ipabili ng imuhang magpabili ng imuhang sa di panindigan nga di ka mabaliban. Di gid mo balibat. Shout out po sa akong amigo nga nabilin ang cellphone. Katong gamay nga cellphone. Gihangyo gid niya nga kwaon gitong gababitbit niya ang gamay nga cellphone kay ayang rason siyang asawa mao kunoy kusog signal tinutoy nga mawala na ang tanan nga cellphone ang touchscreen ang gamay kuno dili gid pwede mawala kay motoy ginagamit niya emergency kay mao kusog sa signal og dugay malubat no? Girls ang inyong mga bana padadigo ninyo katong gabay kasi ayaw ginawi ipadala gina sa bana kay kada nga cellphone dugay malubat sigurado ko nga makontak ninyo kanunay inyong bana. Shout out sa mga girls nga ayaw ninyo kanang kompromiso ang signal sa cellphone ninyong bana. Kadali gagmay nga cellphone. Stephanie kabalo na ka nga akong advice imo ha tagay sang tao kung nasuko pa ka kang Derek ayaw mo lagi dira siluti na pasag-uba pabuga ang kahoy tanan para atos makabalos ka ang importante nga magdayon mo para happy ending. Sa kihapon, kini si Kuya Kap mo ingon, dili ko gwapo, dili pud ko pangit. Pero isa lang ako masiguro, mapagmahal ako. Herbs Med Pharma Corporation. Herbs Med Pharma Corporation. Tigama og tigapod-apod sa NANS and UAID. The most effective combination nga mga kapsula alang sa lig-on nga kalawasan higala. Tumar sa 2 capsules a day sa NANS and UAID. Cervicare, alang sa mga babae nga gustong malimpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary, ug aron mutultol ang menstruation. Before bedtime, tumar og 2 ka kapsula sa Cervicare. Remind Capsule, alang sa update na pangisip gikan sa estudyante paingon kang lolo ug lola. Usa ka memory enhancer nga swak sa imuha. Kini ang imong kinahanglan. Tumar og 2 times a day sa Remind Capsule.
Nans Liniment Oil. Sukad gani adto hangtod karon. Nans Liniment lang gihapon. Basta sakit sa kalawasan, Nans Liniment Oil. Nans Corn Coffee. Alang sa nindot nga katulog ug kada adlaw makabawas, mag Nans Corn Coffee na. Kini ang sekreto aron magpabiling askil. Nans Corn Coffee. Nans and UAID. Cervicare. Remind. Nans Liniment Oil. Nans Corn Coffee. Gama sa Herbs Med Pharma Corporation. Herbs Med Pharma Corporation. Daghang salamat kanimo Deji Nova Abaniel and of course Cap Junjun de Asis. Thank you so much Stephanie sa imong papadangat imong suwatang pa ning atong tulumanon sa Answerly Ate Arlene. Alang kanako ayaw sa pag-decide karong panahon na. Hatagi sa og panahon ang pagpaalim sa mga kasakit. Ang tanang butang dunay saktong panahon. Alang kanako dili pa right time para nga kumbaga, dili pa right time nga imong pasudlon pagbalik si Derek sa imong kinabuhi. Daghan kayo mga kasakit, daghan kayo mga panghitabo. Pasagdi sa nga managing mga times, heal the wound. Kung pananglitan, moabot ang panahon nga naalim na ang mga samad, ang mga kasakit, medyo naka-move on na ka o kanang work okay ka na, and then naalang gihapon siya, naghulat ka nimo. Siguro, that time, maghunahon na ka. Una, dili niya kagustuhan ang pagkawala sa inyong anak. Aksidente. Kaya lang, dako kaayong sala ang iyang gihimo nga pag talikod kanimo panahon nga nagkinahanglan kaniya. Sa akong gikaingon, ayaw pagdali-dali, hatagi sa og healing process nga mahil ang tanan. O kung pakabot sa panahon nga ready ka na nga mahigugma pag-usap ug naa lang gyapon si Derek, maybe pwede na kang mag-decide. Pero para nako ayaw sa pagdali-dali. Hatagi sa chance imong kaugalingon nga maka-recover, maka-move on sa pagkawala sa imong anak ug sa pagbiya ni Derek nga kanimo. Thank you so much, Stephanie, sa imong pagpadangat imong suwatang. Pamanghinhaot ko nga nahayagan ka sa pagkaron. I-stand by karon taod-taod alang sa Health Education Program with Doc John Paul de Asis. Mosunod gilayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene ayon mo salamat. Bye-bye. I love you all.